Nagkainitan naman sa labas ng libingan ng mga bayani ang mga dismayadong anti-Marcos protester at mga natutuwang Marcos supporter naman sa pagkakalibing ng dating Pangulo. At mula po sa Taguig, nakatutok live si Lia Manyalak del Castillo. Lia. Vicky, kapwa napasugod nga dito sa labas ng libingan ng mga bayani ang mga pro at anti-Marcos nang malamang kanina na nga ang libing ni dating Pangulong Ferdinand Marcos at dahil parehong hindi nakapagpigil ng kanilang damdamin, nagkainitan ang dalawang grupo. Halos maiyak ang lalaking ito na napasugod dito sa libingan ng mga bayani nang malamang ililibing na sa wakas ang idolo raw niyang Pangulo. Sa wakas, naililibing na siya sa tagal namin naghihintay. Ang iba, lumabas pa ng opisina para makasilip lang daw sa libing. Kami may office, pero nandito kami. Bakit po? Para pa mag-witness lang namin. Siyempre idol namin siya eh. Maya-maya, sa gitna ng mga taga-suporta ng pamilya Marcos, naglakas loob ang dalawang ito na maglabas ng placard na nagsasabing hindi bayani si Marcos, kaya hindi siya dapat dito ilibing. It's unfair how they took us by surprise. We deserve to know when he should be buried. Di kailanman matatakot, lalo na alam mo nasa tama ka. Lalo na alam mo yung pinaglalaban mo ay tama. Kaya patuloy yung sinisigaw namin, Marcos Tuta, Diktador, Di Bayani! Marcos Tuta, Diktador, Di Bayani! Nang marinig ito ng mga pro-Marcos, Tuta, Diktador, Di Bayani! Marcos Tuta! maya-maya pa, hinablot na ng isang pro-Marcos supporter ang placard ng isang babae at nagkahabulan pa sila. Ang matatandang pro-Marcos hindi mapigilang magsalita sa mga anti-Marcos na karamihan ay mga kabataan. You call that respecting? No, you don't call that respecting. You respect us. You go there. I didn't do that. Still, then why we should not be here? Pathetic! Pero hindi rin nagpatinag ang mga bata. Ayaw ko na matay dahil sa martial law. Okay? Tell that to my lolo. Tell that. Pininturahan pa ng mga anti-Marcos ang kalsada ng Here Lies Evil. As a citizen, I feel betrayed. This is really pero hindi din nakakagulat. Kasi talagang ganito naman na yung diskarte ng pamilyang ito. Simulat sa poll. Ganito na rin talaga. Talagang niloloko nila ang taong bayan. Kung ang mga pro-Marcos hindi raw organisadong pumunta rito, Nailibing na! Di pa rin bayani! Nailibing na! Di pa rin bayani! ang mga anti-Marcos na dumami rin kalaunan, hindi rin daw magkakakilala. I told my boss that I just had to come here today. I told my boss that I need to fight for the freedom of this country. I'm not saying I'm anti-Marcos, but I'm pro-democracy. It's really good that the young are coming out to show their indignation. It's really hopeful for the country that the young are not afraid to protest and is courageous enough in face of this impunity. Halos walang makalapit sa gate ng libingan ng mga bayani dahil sa dami ng mga pulis, maliban sa isang babae na ito na hindi napigilang umiyak habang inililibing si Marcos. Hinayaan na lang siyang manatili dito dahil wala namang kasama. Maya-maya ay tinabihan siya ng isa pang babae at pinatahan siya. Bukod sa NCRPO, may mga SAF din na dineploy para tiyaking hindi magkakasakitan ang dalawang grupo. Bago mag-alas 3 ng hapon ay isa-isa nang umalis yung mga anti-Marcos na nagtungo dito sa libingan ng mga bayani. Bandang alas 5 naman ang magsiuwian na rin yung mga pro-Marcos naman. Pero babalik daw sila bukas para muling subukang makalapit sa puntod ni Marcos. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Lia Manyalak del Castillo.